Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapanindig balahibong mga kaganapan sa pinakabagong chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang naking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa pagsisimula nga ng chapter ay kagad na nagpatuloy ang makasaysayang flashback ng pinakamaalamat na mga pirata sa kasaysayan. Dito may makikita natin ang Oro Jackson na barko ng future Pirate King na kasalukuyang naglalayag sa isang hindi pinangalanang karagatan at mula nga sa labas ng barko ay maririnig natin ang crew na sabik na binabalita sa kanilang kapitan ng tungkol sa rip-off bar na tinayo ni Shaki sa Pirate Island. Sinabi ng mga ito na sobrang nagiging popular na raw ang bar na yun ni Shaki at talagang dinadayo ng napakaraming mga pirata na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa sumunod na panel naman may makikita na natin ang malapitan si Roger na ngayon ay tila ba wala sa mood at nakabusangot ang muka. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang crew na sinasabing ang buong akala nga raw nila ay hindi na ulit nila makikita si Shaki dahil nga sa ginawa nitong pagbitiw bilang Empress ng Amazon Lily at Kapitan ng Kuja Pirates. Subalit ngayon na alam na nila kung saan nila ito matatagpuan ay maaari na nila itong puntahan. Dahil nga dyan may kagad na niyaya ng crew ang kanilang kapitan na bisitahin na nila ngayon si Shaki. Yun nga lang ay may bigla na lang napagtanto ang isa sa mga crew at pinanto na hindi raw ba teritoryo ni Rox ang Pirate Island. Pagkatapos yan may makikita naman natin ngayon si Gaban na biglang inakbayan si Rayleigh at may kung anong binulong dito. Malalaman naman natin na tinanong pala ni Gaban kung bakit raw ba tila naging malungkot ang mood ng kanilang kapitan pagkatapos silang mag-usap ni Rayleigh sa loob ng captain's quarters. Kitang-kita naman dito ang pagkainis sa mukha ni Rayleigh pagkatapos niyang marinig ang katanungang ito mula kay Gaban. Sa sumunod na panel naman ay napansin ni Gaban na para bang may tinatago sa kanya si Rayleigh. Kaya muli niya itong tinanong kung ano raw ba talagang napag-usapan nila ni Roger. Pagkasabi niya ni Gaban ay bigla namang naalala ni Rayleigh ang naging pag-uusap nila ni Roger. At dito ay malalaman natin na tungkol pala kay Shaki ang pinag-usapan ng dalawa. Sinabi dito ni Rayleigh na wala raw sana siyang balak banggitin ang bagay na ito sa crew. Subalit naisip niyang sabihin pa rin ito kay Roger. Tinanong naman ni Roger si Rayleigh kung nangyari raw ba ito nung huli nilang nakainkwentro ang Kuja Pirates bago nagbitiw bilang kapitan si Shaki. Sinabi ni Roger na napansin nga raw niya na tila ba may dinaramdam si Shaki nung panahong yon. Kaya naman labis siyang nabahala nang bigla na lang ang nagretiro sa pagiging isang pirata si Shakuyaku. Iniisip nga raw ni Roger na baka kaya nagbitiw sa pagiging kapitan si Shaki ay dahil sa isang malubhang karamdaman. Kaya naman hindi siya makapaniwala sa sinasabi ngayon ni Rayleigh na inabot sa kanya ni Shaki ang liham na to nung huling beses na naglaban ang kanilang mga crew. Kinumpirma naman ito ni Rayleigh at sinabing kahit nga raw siya mismo ay hindi rin makapaniwala sa mensahe na nasa liham na iniabot sa kanya ni Shaki. Sa puntong to natin makikita ang mga katagang "Halika't angkinin mo na ako" na nakasulat sa liham na iniabot ni Shaki kay Rayleigh. Sinabi ni Roger na wala nga raw kaduda-duda na isang love letter ang nilalaman ng liham na to. Dagdag pa ni Roger ay hindi niya raw lubos maisip na para bang hindi man lang interesado si Rayleigh sa diretsahang imbitasyon na to ni Shaki sa kanya. Sumagot naman si Rayleigh at sinabing hindi naman raw siya isang hipokrito para sabihing hindi siya interesado sa alok ni Shaki. Yun nga lang raw ay ayaw niya talagang matali sa isang babae. Galit namang sumagot si Roger at sinabing kung ayaw raw ni Rayleigh ay gustong-gusto naman raw niyang matali kay Shaki. Sa puntong to natapos ang maikling flashback na nagpapakita ng naging pag-uusap ni Roger at Rayleigh. At sa sumunod na eksena
ay makikita natin na bigla na lang sumigaw si Roger at sinabi sa kanyang crew ang kanilang susunod na destinasyon. Inanunsyo dito ni Roger na hindi siya susuko. Kaya naman dediretso na sila ngayon patungong Pirate Island upang sadyain si Shaki. Natuwa naman ang buong Roger Pirates nang makita nila ang kanilang kapitan na bumalik na sa kanyang dating sarili at ngayon ay punong-puno ng enerhiya. Kahit nga mismong si Riley bigla na lang napabungis-ngis ang muka nang makitang nanumbalik na ang dating sigla ng kanilang matalik na kaibigan. Nagpatuloy naman sa kanyang maikling speech si Roger at sinabing ang mga pirata raw ay nabubuhay upang magnakaw. Kaya naman hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng mga bagay na kanilang gusto. Tinanong pa nga ni Roger ang kanyang crew kung sang-ayon raw ba sila sa kanyang sinabi. Sumagot naman ang isa sa kanyang crew at tinanong ang kanilang kapitan kung si Shaki raw bang tinutukoy nito na bagay na kanyang nanakawin. Natawa naman ang buong Roger Pirates at sinabing malamang nga raw ay si Shaki na ang ibig sabihin ng kanilang kapitan. Dahil bakit pa nga raw ba nila dadayuhin ang isla ni Rox kung hindi si Shaki ang siyang dahilan? Nag-cheer naman ang iba pang crew at sinabing lahat raw sila ay merong magkakaparehong tsansa na makuha si Shaki. Bigla namang nagutom si Roger kaya kaagad siyang nagpaluto ng pagkain sa kanilang chef. Mabilis namang sumagot si Marks at sinabing handa na raw ang pagkain kaya maaari nang kumain ng buong crew. Pagkatapos yan may lumipat na ang chapter sa Pangayas Castle sa Marijua, kung saan maririnig natin ang pag-uusap sa pagitan ng 5 elders at St. Figurland Garling. Dito may sinabihan ng 5 elders si St. Garling na masyado raw siyang mainipin. Sinabi dito ng Gorosei na katatapos nga lang ng naganap na human hunting competition ng mga celestial dragons. Subalit ngayon ay gusto na kaagad ni St. Garling na talakayan ng pagdadausan ng susunod na kompetisyon. Sumagot naman si St. Garling at sinabing naiintindihan niya raw ang gustong sabihin ng Gorosei. Subalit may interesanteng bagay raw siyang nadiskubre sa isang isla kung saan may isinagawang misyon ng mga Holy Knights. Sinabi ni Garling na ang islang ito raw ay hindi kasama sa mga bansang nasa ilalim ng pamamahala ng world government. Gayunpaman, ay nagtataglay pa rin daw ang islang ito ng kakaibang kultura. Ilang beses pa nga raw niyang inalok ang hari ng nasabing isla upang maging opisyal na kasapi ng world government ang kanilang bansa. Subalit ilang beses rin daw siya nitong tinanggihan. Dagdag pa ni St. Garling ay hindi lang ang nag-uumapaw na natural na yaman ang tinataglay ng islang ito. Dahil may nadiskubre pa raw silang isang hindi kapanipaniwalang bagay tungkol dito. Isang pambihirang bagay na hindi nila inaasahang matatagpuan sa nasabing isla. Kaya naman sigurado raw siya na magiging interesado si Imsama sa islang to. Sinabi ni St. Garling na ito raw ang mismong dahilan kung bakit minumungkahi niyang ganapin sa nasabing isla ang susunod na human hunting tournament na mangyayari pagkalipas ng 2 taon. Dito na binanggit ni St. Garling ang pangalan ng misteryosong isla. At ito may walang iba kundi ang isla ng God Valley. Pagkatapos naman yan may lumipat na ngayon ang chapter sa Rip of Bar ni Shaki sa Pirate Island, kung saan makikita natin ang tila ba walang katapusang pila papasok sa loob ng Rip of Bar. Mula naman sa loob nito ay maririnig natin ang gulat na tinig ng isang customer na hindi makapaniwala kung gaano kalaki ang kanyang bill. Sinabi ng customer na to na parang hindi naman raw ata makatarungan ng laki ng presyo ng kanyang na-order, lalo na't wala naman raw siyang sapat na pera na pambayad dito. Maririnig naman nating sumagot ang isa sa mga tauhan ni Shaki at pinapunta ang nasabing customer sa likod ng Rip-Off Bar. Sinabi ng tauhang ito na pagbabayaran daw ng customer na yon ang kanyang bill sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng 2 taon kay Shaki nang walang tatanggapin na sweldo. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang isa pang customer na kausap ngayon si Shaki. Sinabi ng customer na ito na nagmula pa raw siya sa North Blue at dumayo lang para matikman ang mamahaling whiskey na sinaserve sa Rip-Off Bar sa Pirate Island.
Bukod pa dyan ay nakarating rin daw sa kanyang balita kung gaano kasarap ang stew na luto ni Shaki. Sumagot naman si Shaki at sinabing napapangiti raw siya sa tuwing maririnig ang mga munting papuri na ito ng mga customer. At pagkasabi niya ni Shaki ay kagad naman ngang kinilig ang mga customer at halos magsibulaan ng kanilang mga bibig dahil sa labis na pagkumahaling sa kanya. Pagkatapos yan ay muli namang nagpatuloy sa pagsasalita si Shaki at seryosong sinabi na gayon pa man raw ay hindi siya kailanman magiging personal na tagapagluto ng mga individual na katulad nila. Hindi naman makapaniwala ang mga customer ng Rip-Off Bar sa mga binitawang salita na ito ng dalaga dahil ang buong akala nila ay mabait ang pakikitungo nito sa kanila. Pero sa kabila naman nga ng tila ba malamig na pahayag na ito ni Shaki ay mas lalo pa rin tumindi ang pagkuhumaling ng mga customer sa kanya na sinasabing kagayang-kagaya nga raw ni Shaki ang nai-imagine nilang perpektong babae na kanilang pinapangarap. Sa parehong eksena naman ay makikita natin na sinerve ng chef ng Rip-Off Bar ang bagong luto niya na stew. Kapansin-pansin na katulad ng mga customer ay in love rin kay Shaki ang chef na to. Sinabi dito ng chef na naubos na raw ang kanilang mamahaling whiskey kaya wala na silang maibibigay sa kanilang mga customer. Kagad namang sumagot si Shaki at sinabihan ng chef na ang mumurahing alak na lang ang kanyang iserve sa mga tao. Makikita naman natin sa sumunod na panel na si Shaki mismo ang nag-serve ng mumurahing alak na pinakilala niya sa mga customer bilang mamahalin at magandang klase ng whiskey. Sa kabila naman ng harapang panloloko na ito ni Shaki ay masayang-masaya pa rin ang mga customer na ipinagdiwang pa ang masamang kalidad ng serbisyo sa Rip-Off Bar ni Shaki. Pagkatapos yan may makikita naman natin sa sumunod na eksena na nasa loob rin pala ngayon ng bar ang Rocks Pirates. Dito ay tinanong ni Shaki kung bakit raw ba tila hindi na para sa kanya ang kinikilig ng ngiti ni Rox ngayon. Nagulat naman si Rox kung paano nalaman ni Shaki ang kanyang tinatagong lihim, gayong wala pa naman siyang pinagsasabihan tungkol sa bagay na yon. Natawa naman si Big Mom at sinabihan si Rox na hindi raw ba nakakatakot kung gaano ka-eksakto ang kutob ng mga babae. Kagad namang pinatahimik ni Rox si Big Mom. Habang ang ibang Rocks Pirates naman ay napatanong kung ano raw ba ang tinatago nitong si Rox. Katulad naman nga ng nabanggit ni Big Mom kanina ay mabilis ring kinutuban si Stassi. At dito ay naisip niya na mukhang babae nga ang dahilan ng kakaibang ngiti na ito ni Rox na tila ba inaasahan nitong may panganak ang kanyang supling. Sa gitna naman ng makulit na eksenang yan sa pagitan ng Rocks Pirates crew ay bigla-bigla na lang pumasok sa Rip-Off Bar ang crew ni Roger. Dito ay masayang inanunsyo ni Roger na dumayo pa raw siya sa Pirate Island para lang bisitahin si Shaki at masilayan ang kanyang kagandahan. Makikita rin naman natin dito ang iba pang Roger Pirates katulad ni Gaban na masayang-masayang naging pagbati kay Shakuyaku. Sa sumunod na panel naman may mukhang natuwa rin si Shaki sa pagdating ng crew ni Roger. Dito ay masayang winelcome ni Shaki ang Roger Pirates, habang si Rox naman ay galit na nagtanong kung ilang beses niya raw ba kailangang ulit-uliting sabihin kay Roger na pagmamay-ari niya ang islang to. Nangaasar namang sumagot si Roger at sinabing hindi raw ba narinig ni Rox na mahigpit na pinagbabawal ni Shaki na magkaroon ng anumang away sa loob ng kanyang bar. Kaya naman mas makakabuti raw kung itikom na lang ni Rox ang kanyang bibig. Dito may tinawag pa ni Roger si Rox na isang porcupine. Pagkasabi naman niya ni Roger ay pagalit ulit na sumagot si Rox at tinanong kung paano raw nakapasok ng ganun kabilis ang Roger Pirates, gayong meron daw mahabang pila sa labas ng bar. Dahil dyan may nasabi ni Rox na sigurado raw na sumingit sa pila ang grupo ni na Roger, kaya nakapasok agad ang mga ito sa loob ng bar ni Shaki. Kagad namang tinanggi ni Roger ang naging pahayag na ito ni Rox at sinabing wala naman raw silang nakitang pila. Subalit habang sinasabi nga yan ni Roger may makikita naman natin ang mga katawan ng mga nakahandusay na pirata
na kani-kanina lang ay nakapila sa labas ng rip-off bar. Sa puntong ito ay masaya nang ang nag-inuman ng Roger Pirates, habang si Whitebeard naman ay bigla na lang napalabas ng bar dahil hindi niya raw matiis ang ingay ng crew ni Roger. Bago naman tuluyang makalabas ay siningil muna ng mga tauhan ni Shaggy si Whitebeard sa mga nainom niyang alak. Sumagot naman si Whitebeard at sinabing ilista na lang raw nila sa pangalan ni Rox ang naiwan niyang bill. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Shaggy na kinikilig habang tinatanong si Roger kung nasa na raw ba si Rayleigh at parang hindi nila ito kasama ngayon. Masaya namang sumagot si Roger at sinabing niyaya nga raw niyang sumama si Rayleigh. Yun nga lang parang masama raw ang pakiramdam nito, kaya nagpaiwan na lang ito sa kanilang barko upang matulog at makapagpahinga. Habang nagsasalita pa nga si Roger may bigla naman siyang sinunggaban ni Gloriosa. At dito ay sinabi ng dalaga na matagal-tagal rin daw niyang hinintay na magkita sila ulit ni Roger. Kaya ngayon ay hayaan raw siya nitong sumama sa kanilang barko. Naiinis namang sumagot si Roger. At sinabihan si Gloriosa na hindi niya nga raw gusto ang mga tipo ng babae na binabato ang kanilang sarili sa kanya. Subalit kung si Shaggy raw ang siyang hahabol sa kanya, ay ibang usapan na yon, dahil hindi raw siya magdadalawang isip at kagad niyang tatanggapin si Shakuyaku. Naiinis namang sumagot si Gloriosa at sinabing walang sense ang mga pinagsasasabi ngayon ni Roger. Sunod namang sumagot si Shaggy at dito'y tila ba tinanggihan niya ang pag-ibig na alok sa kanya ni Roger. Wala namang nagawa si Roger sa pagtanggi sa kanya ni Shaggy. Kaya napasimangot na lamang siya habang nakayakap pa rin sa kanya na parang isang tuko si Gloriosa. Sa sumunod na panel naman may bigla na lang hinanap ni Roger si Whitebeard at sinabing gusto raw niya itong makainuman. Sumagot naman si Big Mom at sinabing nauna na raw umalis si Whitebeard. Habang nagaganap yan may tila ba napansin ni Roger na biglang nalungkot si Shaggy. Kaya inis niyang tinanong si Rayleigh sa kanyang isipan kung bakit ba kasi hindi ito sumama sa kanila sa bar ni Shaggy. Makikita naman natin sa sumunod na eksena na tila ba masayang kumakanta si Rayleigh sa loob ng kanilang barko. At sa sumunod na panel ay bigla namang bumagsak sa lupa si Shaggy dahil sa pagkawala ng kanyang malay. Kaagad namang nagunahan ng mga pirata upang saklolohan si Shaggy. Subalit bago pa nga sila makalapit sa dalaga, ay mabilis silang pinalayo ni Gloriosa nang sa gayon ay maprotektahan ang katawan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos naman yan may maririnig natin ang narrator ng kwento na sinasabing ayon nga raw sa patakarang ipinatupad ni Shaggy, ang sino man na pumunta sa Pirate Island na naglalayong bumisita sa rip-off bar ay siguradong ligtas na makakapasok sa isla. Kahit nga raw maging ang pinakamapapanganib na mga pirata sa mundo ay pinapanatili ang kapayapaan sa Pirate Island. Matubad lamang ang patakarang ito na binigay ni Shakuyaku. Subalit pagdating raw sa gitna ng karagatan, ang tensyon ay palaging nasa bingit ng pagsabog. Habang sinasabi nga yan ng narrator may makikita natin ang galit na mukha ni na Roger at Rox, na siya namang nagre-representa ng mga pinaka-prominenteng karakter sa kwento kapag ang malawak na karagatan na ang pinag-uusapan. Pagkatapos naman yan may lumipat na ang chapter sa underworld ng Elbaf, kung saan kahit nga mula sa malayo ay matatanaw natin ang matinding persa mula sa pagsasalpukan ng dalawang malakas na conqueror's haki. Dito may makikita natin ang batang si Prince Loki na nakayakap sa isang puno. Nang sa gayon ay hindi siya matangay ng impact na nagmumula sa nagaganap na dikdikang laban. Yun nga lang kahit gaano pa nga kahigpit ang yakap ni Prince Loki, ay ang puno na rin mismong siyang bumigay at nawasak mula sa matinding banggaan ng persa ng dalawang makapangyarihang individual. Kahit nga famang mababangis na mga halimaw ng underworld ay wala na ring nagawa kundi ang magtakbuhan na lang papalayo sa maalamat na labang to. Kagaya naman ni Prince Loki ay kasalukuyan rin palang nasa underworld ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hyrule, na ngayon ay makikita natin na pilit ring iniligtas ang kanyang sarili
mula sa maladalubyong inkwentro. At sa isang ang napakabangis na double page fam, ay malalaman na natin na sina King Harold at Rox pa lang kasalukuyang naglalaban at ang dalawang individual na siyang pinagmumulan ng salpukan ng malalakas na pwersa na nagresulta naman sa malalakas na shockwaves na yumayanig ngayon sa buong kaharian ng Elbaf. Base dyan fam, may mukhang tinanggap na nga ni King Harold ang kondisyon ng 5 elders at upang mapabilang na sa world government ang Elbaf, ay pinili ni King Harold na tapusin ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa lakas naman fam ng mga pinakawalang atake ni na King Harold at Rox, ay kapwa tumilapon ang kanilang mga katawan at napalipad sa tindi ng impact ng kanilang salpukan. Habang patuloy pa rin ang kanilang paglalaban ay sinubukan naman ni Rox na ipatindi kay King Harold na ginagamit lang siya ng world government. Sumagot naman si King Harold at sinabing hindi raw ganun kadali ang kanyang pinagdaanan bago makarating sa kanyang desisyon. At sa totoo lang ay sobrang nahirapan daw siyang gawin ang bagay na to. Sumagot naman si Rox at sinabing sapat raw bang dahilan ng kanyang ambisyon para tapusin ang buhay ng kanyang sariling kaibigan? At ang masakit pa raw dito ay basta-basta na lamang titiklop si King Harold at maging sunod-sunuran sa lahat ng ipag-uutos ng world government sa kanya. Kaya naman dahil dyan fam, may tinawag ni Rox na isang hangal si King Harold. At dito ay tinanong niya rin ito kung ganito rin daw ba ang naging desisyon ng mga Giants sa Elbaf. Hindi raw ba naisip ng mga Giants na tinuturing lamang silang mga walang isip na sundalo ng world government? At sa dulo'y aalipinin lang sila ng mga ito bilang kanilang mga utusan. Habang kinakausap pa rin naman nga ni Rox si King Harold ay nagpatuloy lang ang salpukan ng kanilang mga atake gamit ang kani-kanyang mga espada. Sa sumunod na panel naman fam ay nagsalita si Rox at tinanong si King Harold kung saan na raw ba napunta ang karangalan nito bilang isang mandirigma. Galit namang sumagot si King Harold na sinasabing tumigil na raw sa pagsasalita si Rox dahil hindi naman ito naiintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang sitwasyon. Pagkasabi niya ni King Harold ay sakto naman niyang hinambalos ng espada si Rox na mabilis niyang nagpabulusok sa katawan nito pabagsak sa lupa. Pagkatapos niyan fam ay nagpatuloy naman sa pagsasalita si King Harold at sinabing ang mga mandirigmang Giants raw ay naiukit na sa kasaysayan bilang mababangis na mga nilalang. At ang marahas na reputasyong ito ng mga Giants ang mismong gumagapos sa buong Elbaf at ang siyang pumipigil upang makamit ng lahi ng mga Giants ang totoong kahulugan ng kapayapaan. Pagkasabi niya ni King Harold ay bigla namang nagbalik sa kanya ang alaala ng mga pagkakataon kung saan sa kabila ng pinakita niyang kabutihan sa iba-ibang mga bansa ay nananatili pa rin ang kanilang matinding takot laban sa mga Giants. Dahil nga sa madilim na nakaraan ng mga giant warriors ng Elbaf. Sinabi pa nga ng mga bansang ito na ang nabuong takot raw laban sa lahi ng mga Giants ay hindi basta-basta na lamang mabubura sa kasaysayan at lalong-lalo na sa puso ng mga tao. Pagkatapos namang ipakita ang alaalang yan ay ipinaunawa ni King Harold kay Rox na kahit gaano pa man raw kasama ang mga celestial dragons ay nananatili pa rin ang katotohanan na tanging sila lang ang may kakayahan upang matanggap ng buong mundo ang Elbaf. Pagkasabi niya ni King Harold fam ay pinatigil naman siyang magsalita ni Rox at dito ay sinabihan niya itong isang mahinang duwag. Habang sinasabi naman niya ni Rox ay ginamit niya ang kanyang signature sword technique na nagpapakawala ng isang napakalakas na shockwave na buong persa namang sinalo ni King Harold. Sa lakas nga ng ataking yan fam ay tila ba tumagos sa dambuhalang katawan ni King Harold ang shockwave na nalikha ng sword attack ni Rox. At sa huling pagkakataon ay sabay na naghanda ang dalawa na magpakawala ng kani-kanyang malakas na atake. Sinabi dito ni Rox na hindi na raw niya ulit iimbitahin na maging miyembro ng kanyang crew si King Harold. Galit namang sumagot si King Harold at sinabing siya raw ang hari ng Elbaf. Kaya naman hindi niya ilalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan
nang dahil lang sa pakikipag-alyansa sa isang kriminal upang makipaglaban sa isang walang kabuluhan at patalong digmaan. Hindi naman nagtagal fam at nagsalubong na nga ang pinakawalang atake ni na Rox at King Harald. At mula nga sa malayo ay matatanaw natin ang malalaking itim na kidlat ng Advanced Conqueror's Haki na naglabasan mula sa impact ng huling salpukan ng dalawang malahalimaw ni individual na to. Dahil nga fam, tila ba magkapantay lang ang lakas sina King Harald at Rox, ay para bang lumalabas na walang malinaw na panalo sa kanilang laban. Katunayan nga fam, ay tila ba parehong nawala ng malay ang dalawa at bigla na lang namuti ang kanilang mga mata sa dulo ng kanilang matinding salpukan. Sinabi dito ng narrator ng kwento ng kakatuwang pagkakaibigan na ito ay dito na nagtatapos at ang dalawa ay hindi na ulit magkikita hanggang maganap ang makasaysayang insidente sa God Valley. Pagkatapos naman ng nakakalungkot na eksenang yan fam, may ilang panahon pa ulit ang lumipas at mula sa bar ni Aida sa Underworld ay makikita natin ang batang si Prince Loki na naghihintay sa pagbabalik ni Rox habang hawak-hawak ang isang pahayagan na naglalaman ng balita tungkol sa mga aktibidad ng Rox Pirates. Dito ay sinabihan ni Aida si Prince Loki na sa kasamaang palad raw ay hindi na talaga babalik sa Elbaf si Rox. Galit namang sumagot si Prince Loki at walang kagalang-galang na pinatahimik si Aida. Binaliwala naman ni Aida ang kabastusang ito ni Loki at sa halip na magalit ay inalok niya ito kung gusto raw ba nito ng malamig na inumin. Tila naman nagulat si Prince Loki sa naging tugon sa kanya ni Aida at sa dulo ay humingi na rin siya ng juice kay Aida. Pagkatapos naman yan fam, may pumunta na ang chapter sa isla na kinikwento ni Shamrock sa Gorosei kanina, ang isla ng God Valley na matatagpuan sa karagatan ng West Blue. Mula naman nga sa islang ito ay maririnig natin ang tinig ng mga mamamayan na nagdiriwang dahil sa kapanganakan ng kambal na lalaking sanggol. Kahit pala sa puntong to fam, may hati na talaga ang matarik na bundok na matatagpuan sa gitna ng God Valley. Kaya naman hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung ano ba talaga ang dahilan at nahati ito. Makikita naman natin sa sumunod na panel ang mga mamamayan na masaya pa rin nagkukumpulan sa paligid ng kambal. Sinabi ng mga ito na sobrang cute nga raw ng dalawa at minana rin ng mga ito ang kulay pulang buhok ng kanilang ina. Sinabi pa nga ng ilan sa mga ito na sana raw ay lumaki ang kambal na matalino kagaya ng kanilang ina. At bagaman wala raw ang ama ng mga ito, ay tutulong silang lahat sa pagpapalaki ng dalawang bata. Nagpasalamat naman ang ina ng mga bata, habang ang isa naman sa mga mamamayan ay tinanong sa kanya kung may napili na raw ba siyang pangalan ng kambal. At bilang huling pasabog nga ng chapter fam, ay sa puntong to na natin malalaman na ang kambal pa lang ito ay sina Shanks at Shamrock. Ang sanggol sa kanan ay si Shanks, habang ang sanggol naman sa kaliwa ay si Shamrock. Base dyan fam, may mukhang ordinaryong mamamayan lang ang ina ni na Shanks at Shamrock at hindi isang celestial dragon. Kaya kagaya ni Bonnie ay hindi rin purong celestial dragon sina Shamrock at Shanks. Ang tanong lang natin ngayon fam ay ano nga kaya ang misteryosong bagay na nadiskubre ni Saint Garling sa God Valley? At bakit kaya kumbinsido siyang magiging interesado dito si Im-sama? Sa God Valley kaya matatagpuan ang ikatlo at huling ancient weapon na Uranus? Subalit kung ganun nga fam, ay bakit pinipilit pa ni Saint Garling na sa God Valley idaos ang susunod na human hunting tournament ng mga celestial dragons? Ano kaya ang kinalaman ng marahas na palarong yon sa misteryosong bagay na nadiskubre ni Saint Garling sa God Valley? May kinalaman rin kaya sina Shanks at Shamrock sa misteryosong bagay na yon? Kayo fam, ano sa tingin nyo? Paki-comment na lang dyan sa baba kung anong masasabi nyo sa nagkaapoy na chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong suporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!